Bukawi nasa puso ng lalawigan. Kung ito inalagay sa dulo o kaya sa bungad, ay maaaring kakaunti ang makikinabang. Pero yung pagkakalagay sa sentro, kung anumang kaunlaran, ang daloy nito ang ligwak ay tutungo sa kabuuan ng ating lalawigan. Itong NLEX, half the population pass through here all the time, di ba? Papunta sa norte. It will be a phenomenal structure, edifice, and development on its own for the country. Kinagagalak po ng mga taga dito sa Bulacan at dito sa kanilang lalawigan na pili ng Iglesia ni Cristo na ipatayo ang Philippine Arena sapagkat kinikilala po nila na ito ay isang karangalan sa kanila at makapagbibigay ng malaking tulong para lalong bumilis ang pag-unlad ng kanilang lalawigan. Ito pong Iglesia ni Cristo, kilala po naman natin at sa kanila po nabanggit na magpapatayo po dito ng eskwelahan na para po sa lahat, hindi para sa kanila lang, at yung pong ospital na sinasabi din na dito tatayo. Naniniwala po ako na marami pang establishment na matatayo. Nangangarap kami na magkaroon ng ganitong proyekto rito, pero ito'y kumbaga pangarap pa lamang noon. Na ngayon kaya kami natutuwa dahil ito'y maisa sa katuparan na. It's more than just ambitious. It is historic. Itong centerpiece lang ito, itong Philippines Arena nito, is already the biggest structure of its kind in the world, no? Na yun, it takes, naisipin mo, pwedeng gawin para rin sa atin yun, at meron tayong kakayahan na gawin. Para sa akin, that is a colossal decision. Sabi ni Ka Eduardo, matagal na naiisip yun, pero I'm very happy that it is now becoming a reality. At nakita ko na talagang top-notch yung mga pinili na gagawa, arkitekto, designers, and so forth. So gusto sabihin talagang pagmamalaki natin ito, hindi lang para sa Bulacan, para sa buong bansa. Katuparan ng isang pangarap sapagkat ito'y magbibigay ng kaunlaran at kadakilang higit pa para sa aming lalawigan at sa buong bansa. Napakalaking tulong nito para sa pag-unlad ng aming ekonomiya. And of course, yung tourism natin, hindi lamang ito tatangkilikin ng aming mga kababayan, kundi ito ay tatangkilikin ng buong bansa at maging ng mga dayuhan. Isang panaginip na nagaganap, hindi ba, para sa lahat. Kaya I look at it that way, and ako rin, I want to give it full support. Alam natin na hindi lamang napakatalino ng pagkakapili, kundi mayroong basbas ng ating Panginoon. Umaasa po ang mga Bulakenyo, lalo na po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na lalo pang maraming mga gusali ang ipatayo ng Iglesia ni Cristo sa kanilang lalawigan. Balik po sa inyo, Kapatid Arnel. Pangunahin din po sa mga dumalo sa groundbreaking ceremony ay mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam ni kapatid na Eric Sarate kay kapatid na Glicerio Santos Jr. ay alamin po natin ang iba pang detalye kaugnay ng mga itatayong infrastruktura sa dakong ito. Pangunahin sa mga sumaksi sa isinagawang groundbreaking ay ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Nakita natin ang kapatid na Bienvenido Santiago Sr., ang kapatid na Glicerio B. Santos Jr., ang kapatid na Ernesto V. Soratos, ang kapatid na Radel Cortez, kapatid na Rodel Cabrera, narito rin ang kapatid na Roland Esguera, ang kapatid na Matt Pareja, nakita rin po natin ang kapatid na Isaias Samson Jr., at marami pa pong mga ministro ng Iglesia ni Cristo. At meron po tayong panayam sa General Auditor ng Iglesia ni Cristo kay kapatid na Glicerio Santos. Kapatid na Jun, kayo po ang pangunahing kasama ng ating pamamahala sa pakikipag-usap dito po sa ating mga contractor, architectural design consultant. Ano po ang impresyon nila nang malaman nilang sinasabing isang minoriya na relihiyon sa Pilipinas ang magpapatayo ng isang napakalaking arena? Alam mo, yung contractor natin na taga-Korea, international sila. Yung ating gumawa ng design, yung Papulus, taga-Australia, at yung ating structural engineer, taga-United Kingdom. Nang mga kausap namin yan, hindi halos sila makapaniwala na itong isang minoriya na dati, una, hindi sila makapaniwala na naging pambuong daigdig ito. Opo. Akalain mo, sabi nila, bakit naging 98 countries and territories all over the world na. At nang sabihin ko na papagawa tayo ng isang dome na malaki na 50,000 capacity, magpapagawa tayo ng ospital na 330 bed capacity, magpapagawa tayo ng sports complex. Dito sa lugar na ito, sabay-sabay, nagulat. Sabi nila, kahanga-hanga ang iglesia.
Sabi nila, paano nangyari? Sabi ko, itong katunayang may Diyos ang iglesia. Kung wala ang Diyos, kung wala ang tunay na pamamahala, hindi mararating ng iglesia ang kaluwalhatiang ito. Alam mo, nung marinig nila yan, naging interesado sila, alamin ang doktrina nito. Kasi Nag-research po sila. Nag-research sila. Kasi napunan nila, ba't yung mga iglesia katolika, yung ibang reliyon, tinatamlayan na ng pagsimba. Wala na rin sumisimba. Sila mismo raw yung reliyon nila, parang na-neglect na nila. Pero ba nakikita na yung mga kapatid, lalo na sa panong ito na maraming problema, lalong nagtatalaga sa paglilingkod. Lumalakas ang abuloy, sumisigla sa pagsamba, kaya interesado sila. Pinag-aaralan nila ngayon na kung anong naging kasaysayan ng iglesia, paano nakarating ito sa ganito. Kaya sabi nga ni James Andrew, ang iglesia ni Kristo niya ngayon makikilala na sa buong mundo. Kasi itong itatang ito, pag-uusap-usapan sa buong mundo The biggest in the world. Ang isang malaki, itong Araneta Coliseum. Pagkatapos nagtayo sa Korea, sa Taipei, ng 40,000 seating capacity. Pero yung atin, 50,000. At ito, pagka minaximize, magiging 55,000 seating capacity pa ito. Sa mga international competition po, mga special event na magtatanghal dito ang mga dayuhan, papayagan din ho ba ito ng Iglesia ni Cristo? Alam mo, Ka-Eric, ngayon pa nga, meron ng kumukontrata, hindi pa tapos Hindi pa tapos, ay nabalita na ito na may ginagawa. Marami nang nag-aalok na kung pwedeng ka mag-gamitin nito. International mga artist. Yun yung circus sa China nung naroon kami. Di kinausap na. Yung mismo contractor ng China na nakipag-bid dito, sinabi niya kung maaari yung circus nila, mailabas dito. International circus. Ano po ang aasahan pa ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo? Alam mo ka, Eric, itong pamamahalang ito sa kasalukuyan, punong-puno ng tagumpay. Hindi natin maitatatwa yan. Kitang-kita natin, itong katunayan na kasama ni Ka Eduardo ang Diyos. Kung wala ang tulong ng Diyos sa kanyang pamamahala, hindi mararating ito. Itong malaking katunayan na dapat nating mahalin ang pamamahala, kasama niya ang Diyos, at tumulong tayo, ipanalangin natin siya. Napakarami niyang iniisip sa kapakanan ng iglesia ngayon. Napakarami niyang gustong marating ng iglesia. Ang sabi nga niya sa kanyang mga teksto, nagmamadali ang panahon. Malapit ng araw ng paghuhukom. Kinakailangan magmadali tayo na gamitin tayong kasangkapan ng Diyos na malwalhati iglesia. Isalubong sa muling pagbabalik ng Panginoon na malwalhati iglesia nito. Kaya ang aking laging pakiusap sa mga kapatid, lalo na sa atin ng mga ministro, una, tulungan natin ang ating tagapamahala. At higit sa lahat, ipanalangin natin. Bigyan siya ng malusog na pangangatawan, padaluyin lagi ng saganang karunungan at kapangyarihan, at ipatnubay lagi ang espiritu niya, ang espiritu ng ating Panginoon Diyos. Sana tulungan natin ang kapatid na Eduardo Manalo. Pagkatapos ng groundbreaking ay sinilayan ng tagapamahalang pangkalahatan kasama ang kanilang pamilya at mga panauhin ang model scale ng itatayong arena dito sa Bulacan kasama na ang iba pang mga infrastruktura. Nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-usap-usap ang mga ministro kasama ang mga panauhin, mga punong bayan sa lalawigan ito at iba pang mga mahahalagang tao na nakarating sa pagkakataong ito. Mula po dito sa Bulacan, ako po ang kapatid na Eric Zarate para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa pagkakataong ito ay pakinggan po natin ang ilang bahagi ng pananalita ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At saksihan natin ang groundbreaking ceremony na kanila pong pinangunahan. Narito tayo ngayon upang saksihan ang groundbreaking ng itatayong Philippine Arena. Dahil po sa mabilis na paglago ng Iglesia ni Cristo, nangangailangan ito ng isang lugar para sa mga kapatid na mapagdadausan ng mga malalaking pagkakatipon, mga natatanging okasyon at iba pang mga aktibidad. Kaya ipinanukala ang pagtatayo nito noon pang panahong nabubuhay ang kapatid na Eranio G. Manalo. Sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos,
ang panukalang ito ay magkakaroon na ng katuparan. At kung loloobin din ng ating Panginoong Diyos, sa dakong ito ay maisasagawa ang centennial celebration ng Iglesia ni Cristo sa 2014. Ngunit ang gusaling ito ay tatawaging Philippine Arena, sapagkat ito ay hindi lamang para sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ipaglilingkod at ibabahagi rin namin ang paggamit nito sa lahat ng aming mga kababayan at maging sa international community. Sa dakong ito ay itatayo rin ang Eranio G. Manalo Medical Center at ang Bukawi Campus ng New Era University. Kasama na rin dito ang New Era University Sports Complex at Stadium. Ang lahat ng mga gusaling ito ay itatayo una para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, sa karangalan ng bansang Pilipinas at sa kapakanan ng ating mga kapwa-tao. Kaya pinasasalamatan namin unang-una sa lahat ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanilang patuloy na pagtataguyod sa lahat ng larangan ng gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kinikilala rin namin ang mga pinuno ng pamahalaan na nagbigay ng kanilang kooperasyon at pahintulot upang maisakatuparan ang pagtatayo ng mga gusaling ito. Kay Speaker Sonny Belmonte, sa pamahalaang lalawigan ng Bulacan, sa pangunguna ni Governor Alvarado, sa pamahalaang pambayan ng Bukawi at Santa Maria, sa pangunguna ni na Mayor Villanueva at Mayor Ramos, maraming salamat po. On behalf of the Iglesia ni Cristo, I would also like to express our confidence in the capability of the design and construction groups we have engaged to undertake this project. Their representatives are Mr. Andrew James, Architectural Design Consultant of Populous, Mr. Chris Sparrow, Structural Design Consultant of Bureau Happold, and Mr. Hong Chung Kim of Hanwha Engineering and Construction Corporation. We thank you very much. Inaanyayahan namin kayo ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na atin pong gawin na ang groundbreaking ceremony. Marami pong salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang nasasaksihan po natin ay ang pagbubaon ng time capsule na naglalaman ng plano ng disenyo ng istruktura ng Philippine Arena. Palakpakan po natin ang ating nagmamahalang ang kalahatan at ang kanilang mga kasama. Sabik na pong inaabangan, hindi lamang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi maging ng buong mundo ang pagbubukas ng mga infrastrukturang ito sa mga unang buwan ng taong 2014. Ayon nga sa tagapamahalang pangkalahatan, ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng kapwa-tao, karangalan ng Pilipinas, at higit sa lahat ay kapurihan ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po ang kapatid na Aglay Solano.